Yung iba hindi naglalagay ng saging na saba pero masarap kaya. Ito ang masabaw na ulam na gustong-gusto nating mga Pinoy. Sa ating kawali ay nagpainit ako dito ng mantika. Tapos naggisa ako dito ng luya. Ako lang ba na pag may luyang kasama sa paggisa inuuna ko talaga ang luya. Kayo din ba mga ka-MU? Tapos isinunod ko dito ang bawang at isinabay ko na rin ang sibuyas. Next ay ang ating native chicken. Ang hirap makahanap ng native chicken dito sa Manila kaya napaka-blessed namin na nabibigyan kami ng aming mga tiyahin at tiyuhin mula sa Pampanga. Maraming salamat po. Lagyan muna natin ito ng patis para manuot na ang lasa. Mas mainam kung isang kutsa natin ito mabuti hanggang sa magpantay yung kulay ng lahat ng manok. Tapos lagyan natin to ng pinaghugasan ng bigas o kung tawagin ay hugas-bigas. Tatakpan natin ito hanggang sa lumambot ang ating native chicken. Alam niyo naman pag native chicken medyo matagal lumambot kaya hayaan lang natin ito sa mahinang apoy. At dahil malambot naman na ito, magkikreate tayo ng maliit na espasyo dito sa gitna para dito ilagay yung lahat ng mga bunga ng sampalok. Kaya natin nilagay ito sa bandang gitna para hindi siya kalat-kalat, para pag kukunin na natin mamaya ay hindi tayo mahirapan. Tapos hayaan natin itong kumulo at palambutin ang bunga ng sampalok. Makalipas ang ilang minuto, ayan makikita natin lumambot na at pumutok-putok na itong mga sampalok. Hahanguin natin ito at iset aside for later. At syempre dahil kumunti na yung sabaw natin dito ay nagdagdag ako dito ng tubig. At itong bunga ng sampalok ay imamash lang natin hanggang sa lumabas ang pinakakatas nito. Ito namang hilaw na saging na saba ay isasahog din natin. Pwede nyong balatan, pwede rin namang hindi. Basta hugasan lang mabuti ang balat nito. Ako kinaskasan ko din ito ng asin. Sa ating kumukulong sabaw ay ilagay na natin dito ang saging. I suggest na hilaw na saging na saba ang gamitin nyo talaga yung kulay green kasi pag medyo madilaw na siya ay manamis-namis. Naglagay din tayo dito ng siling green. At tatakpan natin to sa loob ng 2 minuto. At ayan na nga, isunod nating ilagay dito ang puso ng saging. Ang pusong saging na to ay inirequest ng aking mister na lagyan ko daw nito dahil hindi nga siya kumakain ng rice so ito ang magpapabusog sa kanya. Pero promise, masarap din naman kasi talaga na meron ito. Tapos ilalagay na natin dito yung katas ng ating bunga ng sampalok. Wala lang tayong makitang usbong ng dahon ng sampalok. Masarap din kapag meron nun. At saka na natin timplahan ito ng patis o kaya asin. At panghuli ay ilagay natin ang talbos ng kamote. Maaari kayong gumamit ng kangkong, dahon ng sili o kung ano man, pechay pwede rin. Tapos, i-off ng stove, tsaka natin takpan ito for 1 minute para lang maluto ang ating dahon. Alam ko marami na sa atin na nakapagluto na nito at iba-iba tayo ng version, iba-iba ang gamit nating pang-asim at iba-iba din ang ginagamit nating mga gulay. Ganun pa man, ang importante, respetuhin natin ang version ng isa't isa kasi iba-iba naman din tayo ng kinalakihan. Ikaw ka-MU, ano ang paborito mong pampaasim dito sa ating sinampalukang manok?